Hello everybody! Welcome to my channel! Diba? Nagulat kayo? Maganda ba ako? Sure, maganda ako ngayon. Kasi, hinugot ko pa sa baol ang outfit na ito dahil sa isang masugid kong taga-subaybay sa aking channel, nakiusap siyang i-vlog ko ang kanyang mga bahay kubo. Saan po matatagpuan ng bahay kubo na yan? Sa Pangasinan. Maong kabwasan sa mga taga-Pangasinan, maayong aga sa mga Kabisayaan, maayong aldaw sa mga Kabikulan. Buenos dias kung may naliligaw na Spanish dyan. Annyeonghaseyo kung may nakatira dyan na taga-Korea. Ohayo gozaimasu kung may mga Japanese ding naligaw dyan. And of course, shalom kung may mga taga-Israel na naligaw din sa bansa natin. And alam niyo po bang hinahanap ng aking masugid na taga-subaybay si Maria Clara? Nawawala siya dyan. Kaya nakiusap siya sa akin. Tawagin niyo na lang akong si Maria Leona. Okay? Pwede na yan. Basta ang mahalaga, maipakita ko sa inyo ang gawang Pinoy na kubo sa Pangasinan. Shoutout to Miss Justin Tenorio and Valero family in Pangasinan, and also the hotel housekeeper here in Israel, and all the caregivers at lahat ng Pilipino sa buong mundo. Bilang mga OFW, nagbabakasyon po tayo. Gusto natin na may masarap tayong matutulugan pag uwi natin. Dahil tayo ay galing sa mga lugar kung saan-saan sa ibang bansa na tayo ay napagod, kailangan natin magpahinga. At mayroong matutulugan na maayos sa ating pag-uwi. Anyway, please watch this. Ang ipakikita ko po sa inyong kubo ay tatlong klaseng type. May tinatawag po silang 6x12. Yung 6x12 po ay isa lang po yung room. Depende po yon kung may single bedroom lang or mostly kasi double deck ang ginawa nila at meron pong terrace yung 6x12. Ang 6x18 po ay dalawa po ang room na magkahiwalay. Bali, yung isang room ay meron pong terrace yon, may upuan. Maganda po yung pagkakagawa. At yung pong 6x20 ay meron po siyang living area sa gitna. Tatlo po yung attic niya. Kaya, yun, malaki ang size niya. Please watch this. Ito po yung tinatawag nilang 6x18. Dalawa po ang room, pero magkahiwalay po yan. Yung pong panel door na papasukin natin, yung entrance door. Yan. Bali, meron po yung ilaw sa taas. Kung papasok kayo may ilaw. At sliding window po siya. Yung pagpasok po natin, dyan sa may right side is double decker. Yan po yung room. Pwedeng matulog sa taas sa baba at pink po ang kulay, naka-abstract po. Pink and gray. At may mga bintana po siya in case na hindi niya buhay ng ilaw, maliwanag din po sa loob. Ito naman po yung isang room is separated. Meron po siyang terrace made in bamboo at ang kanyang kisame is pink. Matibay po ang pagkakagawa nito. Sigurado ako. At meron pong mirror na nilagay sila dyan. And then may table at may upuan po. Pagbukas po ng pinto, yun po yung kwarto. Single bed. Wala pong itaas. Yan po ay depende sa usapan nyo kung anong gusto nyong gawing design at mapagkakasunduan. Diba napakaganda? Maganda siyang ilagay sa hardin.
gusto mong naiinitan ka na sa mansyon mo, lumabas, diyan ka na matulog. Diba? Ito naman po is 6x18 din po yan. Blue roof with panel door, sliding window, and then pagpasok natin sa loob, meron pong TV divider, lagayan ng TV, may exit door, and the panel door going to the first bedroom. Meron po, double decker po ang first bedroom. May mga bintana, may cabinet po, lagayan ng mga damit. And then dito sa kabilang room naman is double decker din. May mga bintana, may ilaw, may breaker. Kung in case of emergency, bababa po yung breaker na yan, of course. Ito naman po yung tinatawag nilang 6x12. Kung hindi ako nagkakamali, maliit lang yan, pero cute. Panel door. Yan, kulay blue. Ang ganda niya. May TV divider. At, ayan, may bintana din dyan. Maliit na cute. May lababo. Parang may lutuan pa sa loob. Diba? At, yan, buksan natin ang pintuan. Yan po, double decker, kulay blue, ang ganda. Maraming bintana para maliwanag sa loob. Diba? Talagang pahingahan lang po yan. Hindi pwedeng tambakan ng kung anong gamit. Yung tama lang. Napakaganda. At hindi siya nakakatakot kahit bumagyo para sa akin. Ang kawayan nakadesign sa labas at ang loob ay matibay. Ito naman po ay 6x12 din yan. Ang entrance ay sa terrace. And then, papasok sa loob, double decker ang bedroom. Diba? Ang ganda niya. Masarap matulog dyan. Lalo na kapag summertime. Ito naman po ay 6x20. Tatlo yung attic niya. Diba? Yung bubong ay tatlo. Sa gitna po ang entrance niyan. At may mga sliding window din. Ang kanyang pinto ay ditulak, dalawa, malaki ang entrance. At ginagawa pa lang po yan, meron po yung TV divider. Yan po ang pintuan, babasagin po yan. Pero hindi po imposible sa kanila yan, kaya nila i-deliver kahit ganyan. Yung pintuan na yun, yung exit door, hindi pa nila na ikakabit. Ang ganda ng bubong, kulay green. Depende sa usapan nyo. Yung pong kubo na orderin nyo ay depende sa usapan nyo kung anong gusto nyong kulay. At yun ang gagawin nila. And then, yan po ang front view. Ito po yung side view, may bintana. And then, yung back view, yung pong nauna ko ay 6x20. Ang nasa likuran po na yan ay 6x18. Dalawa lang po ang attic niya. At kulay burgundy or red ang bubong. Ganun lang. Yun po ang pagkakaiba ng dalawa. Diba? Ang suggestion ko dyan, kung ang lugar niyo ay bahain, magpapasemento po kayo ng patungtungan ng kubo nyo para hindi abuti ng baha yung kubo nyo. Diba, sasabihin nyo, binabaha naman sa lugar namin, pasukin lang ng baha. Magpapasemento kayo na mataas na sementado na pagpapatungan ng mga paan ng kubo para hindi po abuti ng baha. Yun yung suggestion ko. Ayan, may TV divider po siya. Kung bibili kayo ng TV, lalagyan nyo yan. Katabi ay exit door. Ito naman po ay yung door, panel, punta sa room. Ito nasa right side na yan. Buksan natin para makita nyo ang maganda sa loob. At dito man sa kabilang side, double decker din yan. With door panel. At papapasin nyo, napakaganda. Napakapulido ang pagkakagawa. Hindi basta-basta bahay kubo lang ito na pinakpok pinako, kinabit lang yung anahaw. Ang bubong po ay hindi anahaw, kundi yero. Matibay po ang pagkakakabit niya. Hindi kayo mamamroblema kapag bumagyo o umulan. Ayan, ini-install pa lang nila dyan yung mga wirings.
And then, may lagayan ng aircon. Kung gusto nyo lalagyan ng aircon, kabitan yon. Ito may lagayan din ng mga damit. Cabinet, buksan natin. Ayan. Oh, diba? Sabi ko sa inyo, yung tama lang na para kayo nag-check-in sa hotel, ang laman ng bahay kubo na yan para hindi pasukin ng daga o tirahan ng ahas kung marami sa inyong lugar. Iwasan yung ilagay ang kubo sa may mga maraming tambak. Kailangan yun lang. Treat as a princess yung kubo nyo. Diba? Ito yun. Ayan o. Ang ganda, diba? Maliwalas siya. Pulidong-pulido po ang pagkakagawa niyan. At talagang mahusay ang pagkakagawa. Kasi sinisigurado ko na hindi kayo talo kapag bumili kayo ng kubo na yan. Ayan. Nawa ay nagustuhan nyo at asigurado ako na magugustuhan nyo ito. Paki-ano na lang po sa contact number na ipa-flash ko dun sa mga pictures kung sino yung kukontakin nyo. Yan po ang contact number, 0956-8833-778. LJ Kipid. Ang contact person po ninyo dyan. At bahala na po kayo mag-usap sa presyo at hindi ko po alam yung prices ninyo dyan. At siguradong sulit. Nung napanood ko po ito, natanong ko sa sarili ko na paano maidi-deliver to? Baka mga basag yung salamin. Pero ipakikita ko po sa inyo, isang taga Real Quezon ang umorder at i-deliver nila ang kubo. Kitang-kita ko ang discarding Pilipino. May kasabihan nga tayo na kapag gusto ay may paraan, pag ayaw ay may dahilan. Diba? Iisipin mo yung bintana, sliding window pa, sliding door, maaaring mabasag sa pagbubuhat. Yun, meron po akong ipapakitang video sa inyo kung paano nila maingat na ibinaba ang kubo. Please watch this. Wala mo ng tao dyan. Gusto mo na lahat. Konti lang kuya, baka... Dalawa, tatlo! Halulay na dito, halulay! Kapanti ka! Ano pang hinihintay nyo? Umorder na kayo. At pulido po ang pagkakagawa ng kubo. Meron po silang freebies.
free delivery around Luzon area, and fully varnished, treated anti-bukbok, at meron po silang free table. At depende na po yan sa pag-uusapan ninyo ng inyong bibilan ng kubo. Di ba? Napakaganda, di ba? Ako nga rin napapaisip na eh. Parang yung kubo nilang yan, kung meron kang isang lote na binili, for example, you buy a lot of 100 square meters or 200 square meters, yun lang ang ilalagay mong kubo, tapos ipapasemento mo yung bakuran, tapos yung kubo nila ang nakalagay. Diba, napakasarap matulog. Huwag mo lang siyang lalagyan ng napakaraming gamit para hindi tira ng daga. Yung talagang for ano lang talaga siya, para bakasyonan mo, pahingahan mo lang. Yung enough lang na damit, enough lang na gamit, kasi mapapansin niyo yung cabinet, ilan lang yung cabinet, may TV. Mostly yan, kung meron kayo lalong resort, kung kayo'y mayaman, di ba? Ano ko po yan sa mga mayayaman na meron sariling resorts or meron sa mga tabing dagat, na may natuluyan ako dati sa dagat na may mga kubo. Yun, bili na po kayo, huwag na po kayo manghinayang, at sulit naman po yung gastos nyo dito at napakaganda, di ba? May aircon pa, may electrical installation siya, and then pwedeng lagyan ng TV, at may safety breaker po ang kubo. In case na magkaroon ng fire, kusa pong mamamatay yung electricity niya, di ba? Mapapansin nyo, napakaganda po. Ang iniisip ko nga po dati, yung kubo ay gawa lahat sa kawayan. Nilagyan nila ng talagang hardiplex, matibay yung pagkakagawa niya sa loob. 'Di ba? Parang nasa loob ka ng mansion, parang pumasok ka sa isang gubat, tapos naengkanto ka pagpasok mo, ang ganda ng loob. Parang katulad po yan sa Billy Escudero. Nung pinuntahan ko, sumakay ako ng tricycle at isinakay nila ako sa kalabaw. At habang nakasakay sa kalabaw, may kumakanta. Parang nasa sinauna. Tapos pagpasok ko dun sa loob mismo ng Escudero, hindi siya ganun. Napakaganda pala ng lugar. Yan po ang inihahalin tulad ko sa bahay kubo nila. Okay, thank you for watching. At nawa, wag na kayong magdalawang isip. Umorder na kayo. Totoo po ito. Bye-bye!